Guys, for today's video, I am very happy to share this new development coming from Zed Credit Card. And now, hindi na lang kasi limited to sa mga iOS user. So, pag-uusapan natin kung ano ba itong nilabas ng mga bagong update ni Zed Credit Card na sa tingin ko pwedeng mag-benefit ka kung gusto mong magkaroon ng Zed Credit Card. Or even kung meron ka ng Zed Credit Card. So, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan for today's video. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na merong experience or meron na ako knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. I'm sure yung iba dyan sa inyo, alam nyo na itong latest update coming from Zed. But sa mga hindi pa nakakaalam, nagkaroon po unang-una ng update si Zed na hindi na lang siya available sa mga iOS user. Ibig sabihin nito, available na to download ang Zed Credit Card application sa mga Android user as well. Anong ibig sabihin nito? Well, dito sa Pilipinas, napakalaki pa rin talaga ng market share ng mga Android user. Thus, nung nag-launch itong Zed na even nasa beta phase pa or flight test ng iOS, marami pa rin hindi nakapag-apply dito sa Zed Credit Card. Even though dun sa invitation nila, binigyan na sila ng email na pwede na sila mag-apply. So, ngayon, pwedeng-pwede na. You can download Zed Credit Card sa inyong Google Play Store. And dinownload ko rin to, ginamit ko ang same email address na ginamit ko sa aking iOS device at naka-login na rin naman ako. So basically, ito siya sa Android device. So kung i-unlock natin, gamit ang biometrics, and ito, kung makikita nyo, naka-record din naman yan sa screen, yan, may bagong feature ulit na makikita dito. So parang 2 days ago or 3 days ago, in-announce tong Android app, and then just yesterday, in-announce naman itong bagong feature ni Zed Credit Card, which is the pay in installment. So nasabi ko na sa inyo yung main updates dito sa Zed Credit Card. But before we head over to this main update ni Zed Credit Card, mag-brief background muna tayo. Bakit nga ba magandang magkaroon ng Zed Credit Card? But before that, guys, disclaimer lang po, please note that this is not a sponsored video by Zed Credit Card. Nagkataon po na isa po ako sa pinalad na magkaroon ng isa sa early access dito sa Zed Credit Card. And because of that, if you watch my previous video about Zed Credit Card, I'm able to meet the founders of Zed Credit Card, si Daniel Coangco and si Steve Abram. So, na-meet ko sila sa BGC before, and then they are happy to get to know me as well dahil nga nagko-content creation ako. And because of that, binigyan nila ako ng merchandise, which is ito. Yan, kung makikita nyo, suot ko itong t-shirt coming from Zed. And kung makikita nyo yun, yan. Binigyan din ako ng tumbler. Kasi nung nagsisimula yung Zed, talagang isa sa pinopromote ko or ina-advance ko yung the use of Zed. Mainly because ito yung mga reason ko. Number 1 kasi, Zed is a charge card. It is not your regular credit card. But because of this new update, later on, i-discuss natin. Ang pinagkaibahan kasi ng charge card sa mga regular credit card is that when you use your Zed credit card, everything na ginamit mo ay due na kaagad. Ibig sabihin, babayaran mo na. Thus, magiging responsible ka talaga sa pagbabayad ng inyong mga credit card dues. Dito, walang minimum amount dues. Everything needs to be paid on your due date. Second reason is that yung features netong credit card na to is very much updated na sa mga trend na nangyayari ngayon. Di ba marami dyan yung mga pag-purchase online tapos nako-compromise yung card, etc. With Zed security feature, nandyan ang tinatawag na burner card, wherein you can create unlimited numbers of credit card that you can use either through single use or mag-expire within 24 hours. Thus, kapag nag-expire na yung card na sinet mo or ginawa mo, kahit na anong gamit na dyan, kahit na compromise yan, kahit na anong gamit dyan, basta nag-expire na, wala nang unauthorized transaction na papasok sa inyo. Number 3 reason is that dahil si Zed ay medyo hindi pa ganong kalaking kumpanya versus sa mga credit card companies natin, sa mga banks, napaka-customer-oriented ni Zed. Ito na lang experience ko. Nag-grocery ako, ginamit ko si Zed, and then dun sa terminal ng grocery, parang nagkaroon ng problema. So, nung tinignan ko sa app, na-charge na sa akin pero walang dumating na security code noon dun sa grocery. Ang ginawa ko is, nagbayad ako and then nag-email ako sa customer service ng Zed. And ito yon. Ang nag-reply sa akin ay yung founder ng Zed.
si Steve Abram. Thus, di ba, may time pa rin yung co-founder ng Zed para silipin yung mga issues ng mga customer nila. Nung nagkaroon kami ng meetup ng team ng Zed, pinakain pa nila ako. Kala ko noon that it's because I'm a content creator. Well, hindi pala. During that time, nag-i-invite din sila ng iba pang user ng Zed and they're getting feedback coming from their experience using their product. However, kasi ngayon guys, to tell you the truth, yung mga major bills ko, hindi ko nagagamit si Zed. Apparently because ini-split ko yung mga gastos ko between my BDO credit card and kay Zed. Bakit? Kasi yung BDO credit card ko may 600,000 na spending requirement per year para ma-free yung annual fee. Ang laki kasi ng annual fee. That's 5,000 pesos yata yung annual fee or 4,000 pesos. Kay Zed credit card, wala pong annual fee. But may downside lang po din ang paggamit kay Zed. Since binigyan po tayo ng credit limit ni Zed, pag hindi natin masyadong nagagamit yung Zed, well, nagkakaroon silang re-evaluation ng credit line. Thus, yung inallocate sa yung credit line, possible yan na ma-reallocate sa ibang tao because hindi mo siya talaga na-fully maximize. Dahil walang minimum amount due kang babayaran, ibig sabihin, wala kang interest na babayaran kay Zed. So, paano sila kikita? Wala kang interest na binabayaran, 0% interest, no annual fee. Paano nga makikita si Zed? Ganito lang po yan. So, every transaction na ginagawa natin, kumikita po si Mastercard dyan. And part of the kita ng Mastercard ay nagsishare po siya sa credit card company na si Zed. So, basically, every transaction, percentage na ginamit natin, doon po sila kumikita. And that percentage, maliit lang naman po yan, nasa 1%, 1.5%. Hindi po katulad ng mga regular credit cards natin na may 36% per annum na interest sa mga nagre-revolve ng utang sa mga credit card. But now, ito na yung latest update kay Zed. Dahil meron ng pay in installment. Ang ibig sabihin nito, pag gumamit ka ng Zed credit card mo, iniswipe mo, tapos ang amount na iniswipe mo ay minimum ng 1,000 pesos, then pwede itong maging eligible for pay in installment. So, ikaw ang magde-decide kung gaano katagal mo siya babayaran with only 1% monthly add-on interest. Hindi po siya katulad ng straight purchase, tapos nag-minimum ka na 3% per annum. Ito po, pipiliin mo kung ano yung gagawin mong installment para katulad po ng bilis na every transaction na gagawin mo, pwede mo siyang i-convert into installment as long as ma-meet yung minimum requirement. Ganun din po dito kay Zed. Pag na-meet yung 1,000 pesos, pwede mo siyang i-convert to installment. Tapos ito pa yung pinakamaganda dito. If in case na mag-decide ka na i-terminate yung installment mo, pwedeng-pwede at wala pang additional na interest or pre-termination fee na babayaran. Somehow, masasabi ko na okay ang implementation na to, but just to compare this pay in installment ni Zed sa mga major players natin, well, convert to installment ng purchases like with BPI credit card or even BDO, yung interest rate nila ay mas mababa pa. Sa BPI, nasa around 0.55% yung monthly add-on interest nila, which somehow would translate around 0.75% na effective interest rate. Kung i-compare mo yung BPI with Zed, mas mababa po ang interest na chine-charge ni BPI na credit to installment. Though, masasabi ko pa rin na nasa industry standard pa rin naman ang chine-charge na 1% ng pay in installment. If I'm not correct, ganito rin ang plano ni Maya, yung mini payments niya, na until na wala pa rin, na ganun din, pwede mong i-convert to installment yung purchase mo with a 1% interest. Meron pang isa kay East West credit card, yung convert to installment din nila, nasa around 1% din ang charge nila. Kahit papano, itong 1% na pay installment ni Zed credit card ay still within the industry standard. And of course, below the 3% ceiling ng mga credit card sa interest. You can go over to Google Play Store and download, tapos mag-sign up kayo and hintayin nyo yung invite code and or approval kung nakapag-apply na kayo. Just take note guys na kapag nag-apply kayo kay Zed, medyo iba ang assessment nila compared sa mga regular na mga banks natin. Si Zed ay hindi lang nakadepende sa credit score. Kakailanganin ni Zed na i-link mo ang inyong bank account through the open banking system na ilalagin mo kay Zed ang online banking mo, and then from there, kukonect si Zed dun sa bank mo para i-extract yung bank statement mo. Tapos makikita doon kung magkano talaga ang pumapasok na pera sa inyo, magkano ang ginagastos nyo, etc. etc. Isa yan sa consideration na ginagamit ni Zed when approving for a credit card access. Basically, hindi lang puro credit score. For our question of the day, kung nasanay ka sa regular na credit card na may minimum amount due, sa tingin mo, a-applyan mo pa ba magkaroon ng Zed credit card given na
Lahat ng utangin mo ay kailangan mo na kaagad bayaran in full or i-convert mo to installment yung mga eligible na purchases mo? Mag-a-apply ka pa rin ba o mag-i-stick ka na lang sa traditional na credit card mo? At bakit? Let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Lucky Barroso at Lucky Barroso 7107. Sabi niya, thank you Sir Pat, maliwanag explanation mo. Kay Lucky Barroso, thank you so much po for watching and supporting my video. Maraming salamat po. And shoutout po sa inyo. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para ma-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!